Hello po mga kababayan. Nagkandalit-silitsi na po yung buhay ni Kiko Barsaga, pati si Leandro Lipiste. Pero sa video ito mga kababayan, pag-usapan muna natin si Kiko Barsaga. Kasi sa latest na balita mga kababayan, naglabas agad ng sugpe na po yung city prosecutor po sa Makati laban kay Kiko Barsaga after siyang kasuhan ng cyber libel ni ultra-bilyonaryo Enrique Razon. Yan kasi. Pero ayaw pa rin mga kababayan tumigil sa kaka-meow-meow. Nag-post ulit po siya. Yan post po ni Kiko Barsaga. Enrique Razon is seeking over 100 million pesos in damages. You're already the richest man in the country. And you still want more? This is the type of greed that the Bible warns about. Ayaw pa rin na paawat mga kababayan. Hindi siguro nakikinig sa kanyang abogado. Nilagay niya sa problema. Patong-patong na problema mga kababayan yung buhay niya. At malamang tuluyan na po itong maghirap. Kasi yung salin niya, ang sabi mga kababayan, 5 million lang. Ang yaman pala nito ni Kiko Barsaga. Ibenta pa niya ang lahat niyang property, pati yung mana niya, mga 35 million daw ang estimate. Paano niya babayaran ang 110 million in moral and exemplary damages na hinihingi sa kanya ni Enrique Razon? Tapos sabi ni Kiko Barsaga sa post niya, pag namatay daw siya, lahat niyang maiwang kayamanan, ibigay niya daw sa animal welfare para sa mga stray animals. So mas mahal niya yung mga hayop kaysa mga tao, mga constituents niya at kanyang pamilya. Tama nga na ang kanyang bansag mga kababayan, congressman ng mga pusa, pinaglilingkuran hayop ibis na tao. So dapat sana, mga kababayan, hindi siya magsweldo sa Congress mula sa taxes ng mga tao na nagbabayad ng buwis, kundi humingi siya ng sweldo sa mga pusa. Di ba po, mga kababayan? Talagang may saltik po. So ito yung latest na balita. Inatasan si Barsaga na magsumiti ng kanyang counter affidavit at tumarap sa pagdinig sa February 12 at 19. Nauna nang sinabi niyang kongresista na handa siyang harapin si Razon sa korte kaugnay ng reklamo. Matapang, mga kababayan. Kaya tuwang-tuwa yung mga DDS. Todo gatong po. Hanggang sa panggagatong lang naman sila mga kababayan. Ito yung post kahapon ni Kiko Barsaga. If I am to be killed fighting Enrique Razon, I want all my money and property to go to stray animals. Kaya sabi ni Wilfredo Arcilla, killed agad, di ba pwedeng chilled muna? Ang tingin nga niya sa kanyang sarili, siya daw yung papalit kay Dr. Jose Rizal kasi nagpapakabayani mga kababayan. Pero po, malayo man siya kay Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal po, wala mang tama. Iba po? Yes, sabi ni Enrique Razon, mahirap patulan ang si Raulo. Is not worth paying attention to. Kaya ang ginawa niya, mga kababayan, pala na niya ang abogado ko. Pero hindi ako papayag na siraan lang ako nitong si Kiko Barsaga, sabi ng ultra-bilyonaryong si Enrique Razon. Kaya humihingi siya ng 110 million in moral and exemplary damages. Kaya sabi po ni Attorney Carlo Ibanez na isa din pong vlogger, rocker in vlogger, sa naging reaksyon ni Kiko Barsaga, ang yaman na niya ni Enrique Razon pagkatapos hingi pa niya ng 100 million pesos na damages. Sabi ni Attorney Carlo Ibanez, obviously, hindi naintindihan ni Kiko Barsaga ang basic concept ng damages. Sa batasan niya, damages are not meant to make you richer. Hindi ito pabonus, hindi ito jackpot. Damages are awarded para i-restore
o i-compensate at minsan i-deter ang mga wrongful action. Hindi ito para pagyamanin ang sino mang nanalo sa kaso. Tama, pinapalabas ni Kiko Barsaga. Masyado na niyang ganid. Napagkayaman na niya, pinakang mayaman na sa bansa si Enrique Rason. Pagkatapos, hindi pa makontento sa yaman. Gusto pang humingi na sa akin na niya ng 100 million. Napakagahaman na niya nito, sabi ni Kiko Barsaga. Sinupalpal ngayon po ng isang abogado. Hindi niya pagpayaman ang rason kung bakit tumihingi ng damages. Ito ay para i-compensate, i-restore at minsan i-deter ang mga wrongful action. Paliwanag po ni Attorney Ibanez. May tatlo anyang uri ang damages, actual damages. Ito yung totoong gastos na na-incur dahil sa ginawa ng iba. Halimbawa, binangga ka, nagpaayos ka ng kotse, nagbayad ka ng hospital bills, nag-absent ka sa trabaho. Hindi ka yayaman dito, ibabalik lang sa'yo yung perang nagastos mo. Sa kaso ni Enrique Rason, pag-file niya ng kaso, siyempre magbabayad siya sa abogado niya, na perwisyo siya. Dapat makabalik sa kanya yung perwisyo. Tapos, moral damages yung hinihingi. Ito naman yung kabayaran para sa stress, trauma, kahihiyan, sleepless night, damaged reputation at emotional suffering na dinulot ng maling ginawa ng isang tao. 100 million yung hinihingi ni Enrique Rason. Kasi matindi yung pinagagawa mga kababayan. Inakusan niya si Enrique Rason, nag-bribe daw para kay Martin Romualdez para daw manalo bilang speaker. Sabi ng abogado ni Martin Romualdez, wala man na niyang kalaban si Martin Romualdez sa pagka-speaker. That is illogical. Anong rason para mag-bribe? O, di ba? Malinaw na paninirang puri, mga kababayan. Ang gustong mangyari ni Kiko Barsaga, manira lang siya ng manira at huwag siyang papanagutin sa kanyang katarantaduhan. Hindi man po maaari ang ganyan. Di ba? Kaya nga siya nasuspend, mga kababayan, for 60 days. Dahil sa walang tigil na katarantado na ginagawa niya. Ngayon, dinamay niya mga kababayan, pati ang bilyonaryong si Enrique Rason. Pinailay siya ngayon ng cyber libel. Tapos yung exemplary damages. Ito yung sample. Ginawa mo ang maling bagay, pues papagbayarin ka para hindi mo na ulitin. Ito ang purpose nito ay deterrence. In the enrichment, 10 million yung hinihingi na exemplary damages mga kababayan. Kaya total, 110 million. Paano ito mababayaran? Kiko Barsaga. Kaya lubog siya ngayon, ubos. Pag execute ito mga kababayan, natalo siya sa kaso, lahat niyang kayamanan na nakuha niya na mana niya sa kanyang tatay na dating congressman, patay na, kulang pa po. Kasi sa assessment po, 35 million lang ang net worth ni Salin niya 35 million lang. So maghihirap siyang parang daga, first time. Kasi nepo baby siya. Hindi pa niya naranasan ang maghirap. Ito na, ang first time na mangyari sa kanyang maghirap. Nahirap pa siya sa daga. Kagagawa niya to lahat. Hindi man siya inaano. Ginawa niya yung problema, mga kababayan, sa sarili niya. Sabi ni Atty. Ibanez, sumali ang premise ni Barsaga. Hindi issue kung mayaman si Enrique Rason. Hindi rin issue kung magkano ang net worth niya. Kaya ganyan kalaki ang hinihingi ni Rason ay dahil para sa kanya, ganyan kagrabe ang ginawa ni Barsaga. Gusto niyang maturuan ng leksyon, si Meow Meow. Dapat talaga po maturuan ito ng leksyon. Sabi ko nga, dapat ito si Barsaga tanggalin sa Kongres. At ito pamayarin sa kanya pong mga katarantado na pinagagawa. Hindi siya bagay po na maging congressman. Dapat kay Barsaga, isa ilalim po sa psychiatric examination. Matulungan siya, i-mental muna siya. Kasi pag hindi po, napakarami pang damages ang kasasangkutan nito. At ang problema, puti kung sa sarili lang niya. Di ba? Nandadamay siya ng ibang tao nang hindi man po nakakaano sa kanya. Pinipirwisyo niya. Di ba po? Yes, sabi po ni Enrique Rason, Barsaga should explain where their wealth comes from. He is a politician from a family that is obviously in politics. How did they become wealthy? Where does the cash that he posts in pictures come from? He belongs in another kind of institution, not Congress.
Hindi dapat niya siya sa Kongreso, dapat sa ibang institusyon. Siguro ang mini-mini mental institusyon. Ang mini-min mga kababayan ni Enrique Razon. So anyway, yan lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.